Isa po mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko po na makasama po kayo sa pag-aaral na ating ginagawa. Patuloy po kayong sumusubaybay sa pag-aaral ng aklat ng Exodus. Tinitingnan po natin kung paanong ang mga leksyon, ang mga bagay na naisulat po sa aklat na ito ay dinadala tayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos at kung paanong ito ay inihahanda tayo sa Kanyang nalalapit na pagdating upang nang sa ganun tayong lahat ay makasama niya doon sa Kanyang lugar na Kanyang inihahanda para sa bawat isa sa atin. I hope and pray na kayo po ay nakikinabang, nabibless, at kayo po ay maraming mga napupulot na mga leksyon na makakatulong sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan sa araw-araw ng ating mga buhay. Noong nakaraan ay pinag-usapan po natin yung napakagandang topic, yung rough start. We look at the obstacles. Pinakita po natin
na hindi porkit tayo ay nananampalataya, automatic lahat ay magiging ayos na. Magkakaroon ng mga pagsubok, magkakaroon ng mga problema, darating ang mga panahon na hindi natin inaakala na mga mahihirap, mga pagsubok, ito ay normal. At maging ang ating Panginoon Jesucristo made this very clear. At nakita natin sa buhay ni Moses, when he followed God, it was not smooth all the time. May mga obstacles. But we look at those obstacles as an opportunity para mas makilala pa ang ating Panginoong Diyos. That's why all throughout, the Lord has been introducing Himself to Moses and to Pharaoh. Makikita natin yan sa pag-aaral pa natin ngayon. And that's why, kung tayo naman ay nakilala natin ang ating Panginoong Diyos because of His grace, because of His mercy, because of His love, we will be obedient to Him. We will follow what He told us. Napakaganda. At kung na-miss nyo po, pwede nyo pong balikan sa mga aming pong YouTube account at ganoon din po sa aming Facebook. Again, ang topic po naman natin, o last time, ang topic natin, rough start. Ang topic naman natin ngayon, the plague. Samahan nyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 points na napapanood din naman sa Hope Channel. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos. Patuloy niya tayong iniingatan, ginagabayan, sinasamahan at pinapatnubayan at pinagkakalooban ng kalakasan upang tuloy-tuloy po tayong makapaglingkod. Maraming salamat po sa inyong mga patuloy na mga pananalangin. Ito pong nakaraan, we were able to join the GC session. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-pray, nag-open ng kanilang mga tahanan, nag-share ng kanilang mga resources para po nang sa ganun kami po yung makarating sa lugar na yun. And now, we praise the Lord that we can come and serve again another territory, and we praise the Lord for your prayers. Maraming salamat po na ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay tunay na sumasagana at tunay na pag tayo nagpagamit sa Kanya, tayo ay Kanyang palalakasin at iingatan. Lately po, I've been struggling, at may mga with health. Meron akong mga nakita na mga, by God's grace, the Lord revealed na meron po palang mga, alam mo yun, yung mga adjustments and all of that. And not only that, ay na-discover ko mga kapatid. And hopefully, by God's grace, ay tuloy-tuloy na tayo ay maging maayos ang ating pangangatawan. Ang hirap po mga kapatid kapag tayo nagkakasakit, lalo na sa ating mga biyahe at sa ating mga paglalakbay. Pero salamat sa ating Panginoong Diyos dahil tuloy-tuloy pa rin tayong nakapaglilingkod. Maraming salamat po sa prayers ninyo. Maraming salamat po sa pag-support po ninyo. At kaya naman, ang dami po nating napaglilingkuran at nagagawang mga ganito, mga videos at nabivisit na mga places. My heart is flowing with joy to meet those people na talaga pong sila'y nakinabang sa mga paglilingkod po natin. And all I can say is all glory and praises belongs to God. Kung kayo po ay lagi na namin kasama, pakishare naman po itong video na to para nang sa ganun, mas marami pong mabless, mas marami pong makinabang, mas marami po ang matuto, mas marami po ang makaalam na may pag-aaral tayong ginagawang ganito. You can share through social media or by word of mouth, or you can share by copying the link kung nanonood kayo ngayon sa Facebook o kaya naman sa YouTube. And of course, please support ang ating po mga pages na to. And hopefully by God's grace, manonotify kayo every time there's something new na amin pong ginagawa. So muli po, purihin ang ating Panginoong Diyos. Simulan po natin ang pag-aaral na ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa inyong kabutihan at sa inyong pagmamahal. Salamat po at pangungunahan nyo kami sa aming gagawing pag-aaral. Salamat po na ang inyong biyaya ay sumasagana, ang inyong pagmamahal ay sobra-sobra, at ang aming pong
gagawing pag-aaral ngayon ay makakatulong upang mas lalo pong lumago ang aming pagkakilala sa inyo at mas lalong lumago ang aming relasyon sa inyo. Humingi kami ng kapatawaran, mahal na Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakasalang nagawa. At nawa po, mahal na Diyos, ay patuloy po na kami po ay ilapit ninyo sa inyo. Tulungan niyo po kami na makita at marinig ang inyong tinig na nakikipag-usap sa amin. Purihin ang pangalan ninyo na pangungunahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon. Sa pangalan na aming Panginoong Yesus, Amen. Muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat. Nawa po ay nasa maayos kayong kalagayan. Lately po, nagsimula na talagang grabe yung mga sunod-sunod na mga pag-uulan. I hope and pray maayos ang kalagayan ninyo at patuloy pa rin kayong pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Muli po, isang mapagpalang panunood, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man nakasama po namin kayo. Purihin ang ating Panginoong Diyos na tayo po sama-samang magsasaliksik at mag-aaral ng salita niya. Again, ang topic po natin, Exodus, o ang ating team Exodus, at ang ating pong pag-uusapan ngayon, the plagues. Ito po yung plagues na napag-usapan natin noong nakaraan, na ang sabi ng ating Panginoong Diyos kay Moses, kung hindi maniniwala si Pharaoh, I will be sending plagues. Para nang sa ganon, itong si Pharaoh ay makilala siya o makilala ang ating Panginoong Diyos. Ang ating key text is in Exodus 9:35 at ang sabi ganito, so the heart of Pharaoh was hard, neither would he let the children of Israel go, as the Lord had spoken by Moses. So nagmamatigas ang puso ni Pharaoh at ayaw niyang pakawalan ang bayan ng Diyos para sila'y makapagsamba at makasunod ng tuluyan sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pag-uusapan natin dito yung mga terminologies dun sa ating second point kasi meron po mga terminologies dito na ang Diyos ang napatigas ng puso ni Pharaoh. Kumbaga parang ang dating, wala talagang naging choice wala talaga naging pagpili kay Pharaoh dahil siya mismo ay ang Diyos mismo ang talagang nagpatigas ng kanyang puso. Pero nakita natin dito sa text, dinidescribe sa Exodus 9:35 that it was Pharaoh whose heart was so hard that he won't abide, he won't listen to the call of God. So pag-uusapan po natin yan na mas maganda pa at ang gagawin po natin ay i-divide po natin o isa-summarize po natin ang ating pag-aaral into 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maalala, maging madaling paraan para maunawaan, maging madaling paraan para po nang sa ganon ay ma-share natin sa mga kaibigan natin at sa mga mahal natin sa buhay. And as usual, I'm gonna make this study very, very practical, and hopefully by making this lesson practical, we will see that yung mga binabasa po natin, even if it's old stories, even if it's coming from the Old Testament, we have a lot of things to pick up. We have a lot of things to learn. If only we'll open our eyes, we'll open our hearts to the pleadings of God, magagawa po nating maunawaan ang nais niyang iparating sa bawat isa sa atin. So, ayan po gagawin natin. Noong nakaraan po, may nakita po ako nag-comment sa page namin, Pastor, nalilito siya bakit daw 3 points. Marahil she's viewing us for the first time. Again, 3 po, yung 3 as in puno, representing the cross of Christ. And the points are the lessons you get when you look at the cross. That's why 3 points. And it's a Christ-centered study that is Bible-based. Kaya naman po, and then all the lessons, it is summarized into 3 points. Okay, so yan po yung reason. Bakit po yan yung pangalan po natin? 3 is really representing the cross of Christ. And 3 points, as in 3 points na 3 puntos ang ating pag-aaral sa bawat pag-aaral na ating gagawin. So simulan natin. Ang first, and again, kung meron po kayong ibang lesson na mapupulot o meron kayong ibang way how to summarize the lesson,
well and good. We praise the Lord. And again, I'm encouraging you to continue studying, continue learning. Ano po, dahil marami tayong matututunan. The more we read, the more we study, the more we listen to each other, the more na tayo matutulungan para mas lalo pang maging malalim ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. So, kung meron po ibang napulot, pag-share ninyo sa comment box. So, kaya na maisulat ninyo para pag may mga ganitong pag-aaral, magagamit nyo po yan to speak up, to share about the lessons na ating pag-uusapan. So, again, the first letter C, tatlong letter C. Ang ating 3 points ngayon, the first letter C, let's look at controversy. Okay? Because ito, pag-uusapan natin yung plagues, and in reality, bakit may plagues na mangyari? Because there is a controversy. And we cannot deny yung tinatawag po nating the great controversy between God and Satan. Na Satan ang gusto niya ay makipagdigmaan sa ating Panginoong Diyos, patunayan na siya ay mas magaling, mas mahusay, at ang gusto ni Satan ay tayong lahat ay maniwala at sumamba sa Kanya. Ang ating Panginoong Diyos, out of His love and mercy and grace, is calling us as well. At dahil sa Kanyang pag-ibig, gusto niyang tayo ay gumawa ng pagdidesisyon na ating pipiliin siya at hindi tayo pinipilit ng ating Panginoong Diyos. Dito, mga kapatid, we can see in the story of Moses and Pharaoh, we can see the controversy happening. The battle between God and Satan. But in here specifically, it's the battle between the living God and the Egyptian gods. Basahin natin to. The upcoming battles were going to be between the living God and the Egyptian gods. What made things worse was that Pharaoh considered himself to be one of those gods. The Lord did not fight against the Egyptians or even Egypt per se, but against their deities. Okay? Ito po yung kanilang mga Diyos-Diyosan. So, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, at sa lahat mo ng mga sumusubaybay sa atin. So, ang Diyos, dito po, makikita po natin in this great controversy, the battle between the living God and the Egyptian gods. And mismong si Pharaoh, tinitignan niya ang sarili niya na siya ay ka-level ng Diyos. Hindi ba sound familiar yan? Kumbaga si Lucifer ay nagkiklaim na siya ay Diyos o gusto niyang maging Diyos. And now Pharaoh looks at himself as God. But we know that in the scripture, there is only one God. Meron lamang nag-iisang Diyos. Meron lamang isang Diyos at ang ating Diyos ay walang iba kundi ang ating manlalalang, ang ating tagapagligtas, ang ating manunubos, ang ating provider, ang ating Diyos sa langit. And clearly, makikita po natin later on doon sa mga plagues how this God na ating sinasamba at pinupuri separates Him from other gods, yung mga Diyos-Diyosan. At doon po sa encounter ni Moses at ni Pharaoh, kung babalikan natin yung nakaraan, merong binigay ang ating Panginoong Diyos na instruction kay Moses para nang sa ganon, mapatunayan na siya'y tunay na Diyos at hindi tulad ng mga Diyos-Diyosan o deities doon po sa Egypt. Basahin natin sa Exodus 7:9-12. When Pharaoh says to you, prove yourselves by working a miracle, then you shall say to Aaron, take your staff and cast it down before Pharaoh, that it may become a serpent. So Moses and Aaron went to Pharaoh and did just as the Lord commanded. Aaron cast down his staff before Pharaoh and his servants, and it became a serpent. Then Pharaoh summoned the wise men and the sorcerers, and they, the magicians of Egypt, also did the same by their secret arts. For each man cast down his staff, and they became serpents, but Aaron's staff swallowed up their staffs. So, ito po, no? Makikita po natin, this is one of the examples. This is one that will prove that truly there is a controversy. Kasi bakit po? Sabi ng Diyos, ito magpapatunay, yung staff mo magiging serpent. Pero nung po nangyari, meron din si Pharaoh na mga magicians who can do some tricks. At yung kanilang staff naging
naging snake din o naging serpent din. Parang naalala ko noon yung mga parties ng mga kabata, no, yung mga small kids, di ba? Yung mga magicians, ang bibilis ng mga kamay nila na yung they can fool you or trick you with their fast hands. Kala mo talagang totoo na may nangyari or what, pero again, it's just because of the fast hands that they have, yung training nila na ginagawa. Maring ganito yung mga magicians na ito, or well, we don't know, no? Or baka naman talagang may magic talaga sila, may power silang nagawa nila. But the point is, yung staff na inutos ng Diyos o yung serpent ng Diyos swallowed up, kinain yung mga staff o yung serpent ng mga magicians ni Pharaoh. Ano po ito? Ito po nagpapakita again, the controversy na ang Diyos pinapakita at maaring if we are sensitive to the leadings of the Holy Spirit, at kung titingnan natin sa ating kapaligiran, when we look at nature, when we look at our history, when we look at our experiences, when we study the Word of God, pinapakita ng Diyos that He's the only true God. Na Siya ang tunay na Diyos na dapat nating purihin at dapat nating sambahin. Na Siya ang Diyos at walang gaya niya. And yet, there are those who claims to be like Him. Or not just like Him, to be Him. Nagkiklaim na kaya nilang gawin kung ano yung ginagawa ng ating Panginoong Diyos. But again, when we look at the creation story, we know that it is only God who can create something out of nothing. Every other gods who claims na they are powerful can only make something out of something. But ang Diyos, the creation story proves and shows na talagang Siya lang. At sa nature, sa experiences natin, makikita po natin na ang Diyos ay tunay na nagmamahal, tunay na makapangyarihan, walang gaya niya. Pero tulad po dito sa kwento ni Pharaoh, may mga ilan sa paligid natin who will deceive us. That's why we need to be very, very careful. Gusto ko lang bigyan ng emphasis ito. Kasi bakit po? Lalo na ngayon, lalo na sa mga brands, sa mga marahil may mga binibili tayo ng mga appliances, may binibili tayo ng mga damit, may binibili tayo ng mga kagamitan. 'Di ba mga kapatid, mga kaibigan? Marami tayong makikita mga imitations. Okay, may mga imitations, may mga gagayahin. Okay, ginagaya nila kung ano yung brand na yon. Naalala ko noon, meron akong ginagamit na shorts pang basketball. Kumbaga pareho yung tatak, pero yung brand na nakalagay is completely different. Okay? So, may mga gumagaya. Nagkiklaim na sila ay original, pero in reality, ito ay hindi original, ito ay fake. Ganon din, mga kapatid ko, mga kaibigan. Pagdating sa ating Panginoong Diyos, there's only one true God. The one who is being introduced in the Scripture. But there are many who claims na sila ay Diyos. Kaya maraming mga tao ang naliligaw, namamali. Kasi bakit po? Maaring hindi nakakapagbasa ng banal na kasulatan. Maaring hindi nagkakaroon ng pagkakataon na basahin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Walang time mag-reflect. Kaya naman pag may konting nakitang mirakulo, may konting nakitang mga experiences, miracles, they easily believe without knowing that it's a deception. Parang ganito ang nangyayari. Kiniklaim ni Pharaoh at ng mga magicians that they have the true God, they are more powerful kasi bakit they can do something. Meron silang nagagawa. Sabi pa siguro nila nung binitawan na ni Aaron yung staff ni Moses at naging ito ay serpent, kaya rin namin 'yan. Pero ganda ng story kasi pinatunayan na yung authority ng Diyos is above every other gods. And that's why we also need to be careful. Kung yung serpent, o kung yung mga magicians can make that serpent because of their secret art, sabi po doon sa text na binasa natin, ibig sabihin, the enemy is in the business of deceiving us, making us believe that he is God. When in fact,
He's not. Ha? So ito po, no? So napakaganda. Basahin natin to. In Egypt, the Uraeus goddess, Wadjet, was personified by a cobra and represented sovereign power over Lower Egypt. The symbol of a cobra appeared in Pharaoh's crown, a sign of his power, deity, royalty, and divine authority because this goddess would spit venom at his enemies. The Egyptians also believed that the sacred serpent would guide the Pharaoh to his afterlife. So, ganun katindi, ganun kahalaga, and that's why the Lord needed, in my reflection, the Lord needed to use that symbol, yung staff being a serpent, para ipakita rin kay Pharaoh na yung kanyang pinaniniwala ang Diyos, in fact, it cannot do anything. Kasi God is, again, way above, way powerful than any other gods. Thus, God communicated to the Egyptians that He, not the serpent God, has sovereign power and authority. Because of this one instance, one encounter, pinakita ng Diyos kay Pharaoh at maging doon sa mga magicians that He is sovereign, that He is powerful, that He has all authority. Amen? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang gusto kong pulutin dito na leksyon, God is making it possible for us to know Him. God is doing all He can para mapakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Pero nakadepende sa atin kung tayo'y magpapabulag sa mga mirakulo o sa mga bagay na nasa kapaligiran lamang natin. Kasi tulad po nito, yung mga nasa paligid ni Pharaoh, yung mga pinaniniwalaan nila, maaring bumulag sa kanila para hindi tanggapin ang Diyos na tunay. At maring tayo rin, may mga bagay sa buhay natin na nagpapakilala na ang Diyos sa atin, pero nagpapabulag pa rin tayo sa mga bagay na maaring nakapagbigay sa atin ng kapangyarihan, nakapagbigay sa atin ng posisyon, nakapagbigay sa atin ng mga magagandang bagay dito sa sanlibutan, at hindi natin magawang maisuko kasi bakit? Yung pagsunod sa ating Panginoong Diyos ay kinakailangang sumunod tayo sa Kanyang kalooban at ating iwan ang ilang mga bagay. And we cannot leave that because why? Kasi may mga claims tayo na hindi, itong naging dahilan, bakit ako naging ganito at bakit ako naging ganyan. Ito pong story shows the controversy between God and Satan, between God and any other gods, between our Lord, between our Lord and all other lords, our King and all other kings. That's why in the Bible it clearly says that He is the King of all kings, Lord of all lords, is the God of all gods. Walang iba. Walang iba. So, number one, we can see the controversy between God and Satan. We can see the great controversy. Now, gusto kong puntahan yung second point natin, which is, ang linagay ko po dito is choice. Yes, there is a battle between God and Satan. We can see the battle. Nakita natin yung battle. Nandoon si Moses at Aaron. Dala po nila yung kanilang staff. Tapos naging serpent. Tapos nung pinick up, naging staff ulit. Tapos nandoon yung mga magicians ni Pharaoh. Claiming na no, we can also do what they are doing. And there was Pharaoh. And he saw this. At ito pong si Pharaoh ay may pagkakataong pumili kung ano ang kanyang dapat na gawin. Meron siyang pagkakataong pumili kung siya ba ay makikinig doon sa kanyang mga magicians o makikinig siya doon sa tawag nating Panginoong Diyos. Pero ang sabi po sa Exodus 7:13-14, still, Pharaoh's heart was hardened and he would not listen to them, as the Lord had said.
Then the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is hardened. He refuses to let the people go. Matigas ang kanyang puso. At sa katigasan ng kanyang puso, ano pong nangyari? Ayaw niyang pakawalan ang bayan ng ating Panginoong Diyos. And later on, we will see that this decision will lead to the plagues na pinakang point o pinakang gusto nating i-discuss ngayon dito po sa ating pag-aaralan ngayon. So, kanina po minention natin, pinakita natin how the Lord is clearly showing us that He is the God of all gods. He is the King of all kings. He is the Lord of all lords. And now, si Pharaoh has a choice, but then ang sabi ng text nating binasa, pinagmamatigas niya ang kanyang puso. At magandang pag-usapan natin mamaya, ano yung mga bagay na maaring ginagawa natin para magmatigas ang ating mga puso. Well, gusto kong tignan natin itong sa Exodus 9:12. Kasi yung pagkakabanggit dito, ito yung medyo nakakagulo pagminsan sa ilang mga nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi ganito, But the Lord hardened the heart of Pharaoh, Exodus 9:12, and he did not listen to them as the Lord had spoken to Moses. Ayan, ang sabi ng iba, paano ba naman talagang makikinig? Pinatigas na ng Diyos ang puso niya. So wala na siyang chance para nang sa ganon ay makinig pa, wala na siyang chance para siya ay mag-respond pa kasi mismong Diyos na ang nagpatigas ng kanyang puso. Okay, so i-resolve natin ito kasi doon sa Exodus 7 sa umpisa ang sabi doon, it was Pharaoh who decided to harden his heart. Pagdating sa 9:12, ang Diyos nang matigas ng kanyang puso. Okay, bigyan muna natin ng ilang trivia sa mga sumusubaybay po sa atin. 9 times in Exodus, the hardening of Pharaoh's heart is ascribed to God. Mababasa yan saan? Exodus 4:21, Exodus 7:3, Exodus 9:12, Exodus 10:1-20 and 27, Exodus 11:10, Exodus 14:4-8, and mababasa rin natin sa Romans 9:17-18. Another 9 times, Pharaoh is said to have hardened his own heart. Okay, Exodus 7:13-14, verse 22, Exodus 8:15-19 and verse 32, Exodus 9:7-34 and verse 35. So, 9 times si Pharaoh nagmatigas na kanyang puso, 9 times ang Diyos ang sinasabi na nagmatigas ng kanyang puso. Anong ibig sabihin ba nito? Ito po mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, ang maganda nating bigyan ng pansin. Kasi, again, we need to read this with the Hebrew mindset, Hebrew thought, okay? Na madalas, actions being ascribed to God is in reality just, in the Hebrew mindset, it's just saying that the Lord allowed things. Okay? So, ang Diyos ang nag-allow. Ang Diyos ang pinahintulot ng Diyos na mangyari. Pero mas magandang may paliwanag natin ito. Basahin natin to. What all this means is that God strengthened or deepened Pharaoh's own choice, his willful action, as God had told Moses he would do. Tandaan natin merong foreknowledge ang Diyos. Ano yung foreknowledge ng Diyos? Yung foreknowledge, alam ng Diyos kung ano ang mangyayari. Alam ng Diyos ang mangyayari. That's why in Exodus 4:21, the Lord foretold. The Lord already told Moses, magmamatigas si Pharaoh. Hindi siya basta-basta bibigay. Pero nangyari po, dito sa mga pagkakataong sinabing pinagmatigas ng Diyos ang kanyang puso, ang nangyari po dito, ang Diyos ang nag-strengthen or deepen ng kanyang sariling pagpili. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Basahin natin to. God sent plagues to help Pharaoh repent and to free him from the darkness and error of his mind. God did not create fresh evil in Pharaoh's heart. Instead, He simply gave Pharaoh over to his own malign impulses. Okay? So, in short, si Pharaoh, from the start, ang kanyang puso, nagmamatigas. Binasa natin yan sa mga text. Alam ng Diyos, matigas ang puso ni Pharaoh. Ang gusto ng Diyos, palambutin ito,
i-reach out siya. Again, this is the grace of God. Ito'y biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang gusto ng Diyos ay abutin siya ng pag-ibig. Itong si Pharaoh. At yung bawat plague na pinadala ng ating Panginoong Diyos, it was for the purpose na si Pharaoh ay magsisi at mabuksan ang kanyang mga puso at ang kanyang kaisipan. Meron tuloy akong yung naalala niyo yung lagi ko pong sinasabi na ang Diyos, His main concern is to save us. Ang main concern ng Diyos ay maligtas tayo. Ang main concern ng Diyos ay mapabuti tayo. Kaya, ang Diyos gagawa ng mga pamaraan in His own way para nang sa ganun tayong matulungan. Pero at the end of the day, ang Diyos pa rin, o tayo pa rin ang pipili kung ano magiging decision natin. So ito na, pinadala yung mga plagues. Ang reason para mag-repent, para magsisi. Itong si Pharaoh, ma-realize niya mali yung kanyang ginagawa. But for every plague na ipinapadala, every plague na nagpapatunay na may tunay na Diyos, every plague na nagpapatunay na ang Diyos ay yung Diyos ni Moses, yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, ay completely different and unique and cannot be compared. Instead of opening his heart, nagmatigas po siya. At alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, kumbaga, yung sinasabi nga po na, naalala ko nung minsan, i-share ko lang ito, no? Naalala ko nung minsan, meron pong, nung ako po'y nagsisimula pa lamang bilang mananampalataya, nagpapastor, naalala ko po, I have to admit, yung approach po natin ay hindi ganun naging maayos. And of course, we are continually growing in Christ. Patuloy pa rin tayong binabago ng ating Panginoong Diyos. At alam po ninyo, later on, na-realize ko, mali yung approach ko. Hindi maganda. Medyo tama yung pinaglalaban, pero yung pagsabi ko mga kapatid, the approach is not well. So sabi ko, I decided, Lord, help me to make it right. So ang ginawa ko po, meron kaming isang kasama, medyo meron siyang nagawang hindi maganda. Ang ginawa ko po, inakbayan ko siya. Ang sabi ko sa kanya, bro, sabi ko, ikaw ay love na love ka namin. Sabi ko, pero sana huwag kang magsabi ng mga ganun salita kasi hindi maganda yun. Lalo na nasa public tayo, nangangaral pa naman tayo. Ginanon ko po yung approach. Pero ang nangyari po, kahit gaano kaganda yung naging approach ko, ang nangyari po, pagkadating na nung barang evaluation, pinagmumuran niya ako. Tapos galit na galit siya sa akin. Ang naging katanungan ko nung time na yun, bakit ganun? Nung yung approach ko hindi maganda, nagalit. Nung yung approach ko ay ginandahan ko na, nagalit pa rin. And that's when I realized, mga kapatid, mga kaibigan, yes, yung approach can be out of love, out of grace, but at the end of the day, nasa atin kung paano natin tatanggapin. Sa pagkakataon sa kay Pharaoh, he could have opened his heart, but what he did was to close his heart. No matter how much the Lord is showing His love and grace for him, to the Egyptians, to Pharaoh himself, pinapakita ng Diyos kung gaano siya kabuti na kay Pharaoh pa rin yung pagdidesisyon. Ngayon, ito, ang Diyos will not change His nature. As in, hindi niya gagawin ng sarili niyang God of hate. Because He's a God of love. Every intention, every approach na ginawa ng Diyos is out of His love for Pharaoh, for the Israelites and for all people. Ngayon, kung yung approach ng Diyos na approach ng pagmamahal ay hindi nag-respond si Pharaoh sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, ano na pong nangyari mga kapatid, mga kaibigan? Dahil ang Diyos ay mapagmahal pa rin, mapagpatawad pa rin, at ganun pa rin ang ipinakita kay Pharaoh, the grace of God is still being shown to him, at nagmatigas na ng matigas ang puso, kahit gaano pa kamapagmahal ang Diyos, if one person decided to harden his heart, walang magagawa ang Diyos. Kaya po, ang sabi doon sa ating binasa, God strengthened or deepened Pharaoh's own choice. Kasi bakit? He would not respond to love. He would not respond
sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Binibigyan siya ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos pero hindi siya makinig. Kaya ano po nangyari? Because of the plagues, ang nangyari, the Bible tells us that the Lord hardened His heart. Not because ang Diyos ay nag-create ng something new na nakasamaan sa puso ni Pharaoh, kundi dahil si Pharaoh ay hindi mag-respond sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. At yun mismong pagpiling ginawa ni Pharaoh, kung kaya naman mga kapatid, how the Bible describe it, how the Bible mention it is as if it was God who really hardened his heart. But in reality, hindi po yun. Mismong si Pharaoh ang nagmatigas ng kanyang puso, but dahil sa ginagawa ng Diyos, nakabutihan at pagmamahal sa kanya, hindi siya nag-respond, ang dating ay lumalim lalo yung kanyang sariling pagpili. Kaya po sinabi sa Bible, the Lord hardened his heart. Kumbaga parang ano lang yan eh, yung sa illustration ko at ngayon yung sunshine. Okay? Pag yan ay butter or clay, pag butter, ano po nangyayari? Natutunaw. Pag clay, tumitigas. Yung heat ng sun, sa both cases, ano po? Merong magkaibang reaction. Ibang result. Depende sa material. Kaya po si Pharaoh ay depende. Siya ba ay clay siya ba ay butter na matutunaw ang kanyang puso sa kabutihan ng Diyos sa sun? Or siya ay clay na nagmatigas. But it's the same sun. So depende sa attitude ng ating puso kung ano ang magiging reaction natin. In this case, ang attitude ng puso ni Pharaoh, siya po'y nagmamatigas. Siya ay clay, lalo siya nagmatigas. But it's the same sun. It's the same God of love. It's the same God of mercy. Pero depende sa attitude ng ating mga puso. Kaya po sabi ko kanina, hindi babaguhin ng Diyos yung nature niya na siya magiging God of hate because He's a God of love. It's the same sun na may araw. Pero depende kung ano ang attitude ng ating mga puso. Basahin natin to. Pharaoh's problem wasn't intellectual. He had enough rational evidence to make the right choice. Instead, it was a problem of his heart. Don't tanong, what should this tell us about why we must guard our hearts? Because God may be approaching us in the most loving way. Pero kung ang attitude ng puso natin hindi maganda, wala talaga. Kumbaga yung kwento ko po kanina, no? Na may mga ganung pagkakataon, marahil kayo rin po, may mga naranasan kayo, o may mga nag-approach sa inyo, kahit gaano kaganda yung approach sa inyo, kahit gaano kaganda yung intention ng taong tumulong sa inyo, if your attitude is not right, you will see it in a very bad way. But if our attitude is correct, we will see it as an act of love, act of grace. So ang tanong ngayon, ano yung mga dapat nating gawin para mabantayan ang ating mga puso that we will always have the right attitude to receive the mercy and the rebuke of God sa ating mga buhay. At maintindihan natin na ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, and everything that the Lord is doing, everything that the Lord is allowing us to experience is in reality for the purpose na makilala natin siya at tayo'y makapagsisi. Ngayon, ulitin ko lang po. Depende sa attitude ng ating mga puso. So that's why we must guard our hearts. Kailangan talaga ang hayaan nating makapasok sa ating mga puso at isipan ay mga bagay na makakatulong sa atin para makilala ang ating Panginoong Diyos. Ipasok natin sa ating mga puso at isipan ay mga bagay na makakatulong para makilala natin siya. Yung mga bagay na ating pinapakinggan, yung mga bagay na ating mga pinapanood, yung mga bagay na ating mga binabasa, sinusubaybayan. Kailangan ito ay nakakatulong upang mas lalong makilala ang ating Panginoong Diyos. Amen? So we have our choice. Katulad ni Pharaoh, pwede natin pagmatigasin ang puso natin sa kahit na nag-a-approach na ng mabuti ang Diyos. Kahit na nag-a-approach na siya ng love sa atin. Mga bagay na pinapahintulot niya sa ating buhay para tayong matulungan, pero pwede nating piliin
na magmatigas or makinig sa kanyang mga panawagan. So number 1, we look at the controversy, and then we look at the second letter C, choice. We have our choice. I hope that we will choose today to listen to God. We will choose today to be rebuked by the Lord. Sa anumang bagay na nangyayari sa ating buhay, pinapahintulot ng Diyos mangyari sa ating buhay. Again, His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Ang gusto lamang ng Diyos tayo ay mapabuti. Now, let's go to our last letter C. Ang linagay ko po dito is crown. Bakit crown? Kasi in this controversy between God and other gods of Egypt, the gods of Egypt, makikita po natin who has truly the crown. Who is really the King of all kings, the Lord of all lords. Bakit po? Kasi sa bawat plague na ipinadala, pinahintulot ng Diyos, it was in reality to prove that the gods of Egypt cannot save them. It's only the God in heaven who can truly save us, who can truly save the Egyptians and also the Israelites. Basahin natin sa Exodus 12:12. On all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. Ayan, yung yung pagpapakilala ulit ng Diyos. I am the Lord. At sa lahat ng mga Diyos ng Egypt, I will execute judgment. Kasi nga po marami silang mga Diyos na sinasamba at maaaring tayo rin maraming mga Diyos na sinasamba sa ating mga buhay at kailangang mag-execute ng judgment ang Diyos sa mga Diyos-Diyosa ng ating buhay para nang sa ganun tayong matauhan at magising at makasamba at makapuri sa Kanya. Sa Numbers 33 verse 4, ang sabi din, the Lord had brought judgment on their gods. Mga kapatid, ano yung mga Diyos-Diyosan sa buhay natin na kailangang hatulan ng Diyos? Para nang sa ganun tayo ay makalakad ng tama at magawa natin ang Kanyang kalooban. The 10 plagues in Egypt were aimed not at the Egyptian people, but at their gods. But because they refused to hold on to God, to the God of heaven, ano po nangyari? Pati sila tatamaan ng plagues. Kasi bakit po? Parang yung hellfire sa New Testament, very clearly stated yan. Yung hellfire, it's not designed for humanity. It is designed for what? Or for whom? It is designed for the devil and his angels. Pero ano po mangyayari in the last days? Especially in the executive judgment in the third coming, ano po mangyayari? May mga tao na masasama doon sa hellfire that will cleanse the earth. Kasi bakit? They refuse to accept God, to accept Jesus. At ang hinakap po nila ay yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya yung 10 plagues, it was not designed for the Egyptian people. It was aimed at their gods. Kaya lang tatamaan sila kasi bakit? Mas pinili nilang yakapin yung mga Diyos-Diyosan kesa sa ating Panginoong Diyos. Isa-isayin natin itong mga plagues na ito. Okay, yung first plague, water turned into blood. Ang sabi sa Exodus 7:17-18, thus says the Lord, by this you shall know that I am the Lord. Behold, with the staff that is in my hand I will strike the water that is in Nile, and it shall turn into blood. The fish in the Nile shall die, and the Nile will stink, and the Egyptians will grow weary of drinking water from the Nile. At sino pong tinamaan dito? Yung kanilang Diyos-Diyosan na si Happy, the god of the Nile. Because life in Egypt was totally dependent on water from the Nile. Where there was water, there was life. Water was the source of life, so they invented their god, Happy, and worship him as the provider of life. And now, their very own provider of life cannot provide them life. Kasi bakit? The God of heaven had shown them na itong Happy na kanilang Diyos-Diyosan is not really the source of life. The real source of life is our God of heaven. Ang Diyos na ating na pinapakilala ng salita ng ating Panginoong Diyos. So the first plague, the water turned into blood,
Napatunayan po that God is much more stronger and better. And God is our God of the Scripture, the God of Moses, is stronger, more powerful than their gods, Happy, or the God of Nile. Ano yung second plague? Frogs. In Exodus 8:3-4, the Nile shall swarm with frogs that shall come up into their house, and into your bedroom, and on your bed, and into the houses of your servants and your people, and into your ovens and your kneading bowls. The frogs shall come up on you and your people and all your servants. At ang tinamaan po dito, walang iba kundi si Heket, the frog goddess. Ang nangyari mga kapatid, mga kaibigan, yung Nile, pinaniniwalaan nila, doon ang source of life. So doon nang gagaling yung fish, kabuhayan, pagkain, and nawang lumalabas po mga frogs. So yung kanilang ginakatakutan, yung kanila pong mga, kumbaga talagang, yung nangyari po, yung God of Nile na si Happy, and now si Heket, goddess, she cannot control the frogs. So nagpapatunay lamang that Heket na kanilang sinasamba, pinupuri, is totally cannot save them from this experience. Ano yung third plague? Gnats. Then the Lord said to Moses, say to Aaron, stretch out your staff and strike the dust of the earth so that it may become gnats in all the land of Egypt. At sino po ang tinamaang Diyos-Diyosan nila dito? Si Geb, the Egyptian god of the earth. At ang ganda po ng pagkakasabi sa 8:16, yung sinabing, strike the dust of the earth. Out of the dust of the earth echoes the biblical creation story. God brought forth gnats which spread throughout the land. Unable to duplicate this miracle, only God can create life. The magicians declared in Exodus 8:19, this is the finger of God. Kasi bakit? It is only God who can create something out of nothing. At hindi lang yun, nagulat din itong mga Egyptians, yung mga magicians, kasi hindi nila kayang gawin na yun. Kung baga kanina, yung staff, yabang pa siguro nila. Sabi nila siguro, kaya rin namin yan ngayon. Nung nakita nila ngayon, na out of the dust, hindi na magawa. Hindi na magawa nito mga magicians. Ang sabi na nila ngayon, ang declaration na nila, this is the finger of God. Ano naman yung fourth plague? Flies. Mga langaw, Exodus 8:21-22. Or else, if you will not let my people go, behold, I will send swarms of flies on you and your servants and your people and into your houses, and the houses of the Egyptians shall be filled with swarms of flies, and all the ground on which they stand. But on that day I will set apart the land of Goshen where my people dwell, so that no swarms of flies shall be there, that you may know that I am the Lord in the midst of the earth. Again, mababasa na naman natin yung statement, that you may know that I am the Lord in the midst of the earth. Again, the Lord is introducing Himself. The Lord wants us to know Him. At ang nangyari po, yung mga flies, mga langaw. Well, hindi ko po alam kung meron sa inyo dito magsasabi, ay, ako favorite ko may langaw. Di ba? Ang hirap nga niyan. Kasi alam natin na marurumi yan. Pag tinapuan yung mga pagkain natin, we know that it's dirty. We don't want to eat it anymore. Ang tinamaan pong Diyosan nila dito is si Oachit. He is the fly god of swamps and marshes. And then si God Kepri of the rising sun, creation, and river was depicted with the head of the scarab beetle. So ito yung mga tinamaan na mga Diyos-Diyosan. And again, itong mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila, just imagine, I can imagine that they've been praying to these gods, and these gods cannot save them. What's the fifth plague? Egyptian livestock die. In Exodus 9:3, behold, the hand of the Lord will fall with a very severe plague upon your livestock that are in the field, the horses, the donkeys, the camels, the herds, and the flocks. At sino mga tinamaan nilang Diyos dito? Si Hathor, the Egyptian goddess of love and protection, was depicted with the head of a cow. A bull god, Apis, was also very popular and highly regarded in ancient Egypt. At ang nangyari, praise sila ng praise sa mga Diyos-Diyosan nilang ito, pero wala pong nagawa, namatay. Nagpapakita lamang
na yung kanilang mga sinasamba at pinupuri, it will fail them. Mga kapatid, I don't know if you are already starting to see where this is going. Na yung mga sinasamba natin, yung mga inaakala nating makapagliligtas sa atin, magiging maayos ang buhay natin at marami pang iba, ultimately, if we don't have our relationship with God, this will all fail us. It will fail us. Of course, makakatulong na meron tayo ng mga bagay ng sanlibutan dito, makakatulong na meron tayong mga malalapitan, makakatulong na meron tayong mga inaasahan, but at the end of the day, it's God whom we need the most. Amen? Punta tayo sa sixth plague, yung boils. In verse 9 of chapter 9, it shall become fine dust over all the land of Egypt and become boils breaking out in sores on man and beast throughout all the land of Egypt. Sinong tinamaang Diyos-Diyosan nila dito? Isis, the goddess of medicine, magic, and wisdom, and Sekhmet, the goddess of war and epidemics, and Imhotep, the god of medicine and healing. Kasi bakit? Itong mga Diyos-Diyosan nilang ito, again, hindi na naman sila mapagaling. So instead of coming to God, mas pinili nilang lumapit sa mga Diyos-Diyosang ito na hindi sila mapagaling. Ano pa yung hail, seventh plague, hail. Exodus 9:18, behold, about this time tomorrow I will cause a very heavy hail to fall, such as never have been in Egypt from the day it was founded until now. Sinong tinamaang Diyos-Diyosan dito? Si Nat was the Egyptian goddess of the sky and heavens, and was often depicted as controlling what happened under the sky and on the earth. And si Osiris was the god of crops and fertility. So again, ito na naman, yung mga pinagpe-prayan nila, talo na naman. Bagsak na naman. Hindi sila mailigtas sa panahon ng dilubyo, sa panahon ng kahirapan. And that's why in Exodus 9:20-21, ang ganda nito. Then whoever feared the word of the Lord among the servants of Pharaoh hurried his slaves and his livestock into the houses, but whoever did not pay attention to the word of the Lord left his slaves and his livestock in the field. So, may mga ilan na nagsimula ng maniwala. Lumambot ang puso at makita nila mukhang itong mga sinasamba natin ng mga Diyos-Diyosan, hindi talaga tayo matutulungan. And so they listen to the word of the Lord. Pero may mga ilan, matigas pa rin. At namatay yung kanilang mga livestock. Number 8, locusts. Chapter 10, verse 4. If you refuse to let my people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your country. Sinong tinamaang Diyos dito? The Egyptian god of storm, war, and disorder was called Set. Together with Isis, they were considered agriculture deities. Shu was a god of the atmosphere. Seraphis personified divine majesty, fertility, healing, and afterlife. And once again, all these other gods, they are all defeated. It has shown that these gods cannot do anything. And the last, ninth plague, yung 10th plague, pag-uusapan natin sa susunod. Kaya wag po kayong mawawala sa susunod natin mapag-aral. Yung 9th plague is darkness. Exodus 10:21. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, a darkness to be felt. At ang tinamaan po dito is Ra, the principal Egyptian god, the sun god, and Thoth was a moon god. Yung sinasamba nila cannot help them. Yung inaakala nila na lalapitan nilang Diyos sa panahon ng mga problema, sa panahon ng mga pagsubok, hindi sila mailigtas. Mga ginigilo ng mga kaibigan, mga kapatid, anong pinapakita natin sa atin ng lesson na ito? That the crown belongs to God, of the God of heaven, our King, the King of all kings, the Lord of all lords. He is the true ruler. He is our true King. Kung meron mang dapat nagahari sa ating mga puso, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Joseph, ni Isaac, Diyos ni Moses, Diyos na ipinapakilala sa salita ng ating Panginoong Diyos. I don't know, mga kapatid, there may be gods in our life that we need to surrender, na kailangan nating isuko. Kasi itong mga Diyos na ito, Diyos-Diyosang ito, hindi tayo maililigtas. It's only God who can truly save us. Again, ang ating po pinag-usapan ngayon, we look at the plagues, we look at the 3 points, controversy, choice, and crown. I hope and pray na ang nagmamay-ari ng trono ng ating mga puso, walang iba kundi ang tunay na Diyos na ipinapakilala
ng salita ng Diyos. I hope and pray na patuloy nating isuko ang ating mga buhay sa Kanya. At patuloy na maniwala na sa ating Panginoong Diyos, He knows what is best for us. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa inyong mga paalala sa amin. Tunay pong napakabuti ninyo at mapagmahal ninyo. Nakita po namin sa storyang ito, sa pag-aaral na ito, yes, there's a controversy between you and all other gods. And you are giving us a choice. Help us, Lord, na piliin po kayo araw-araw. And Lord, thank you rin po for showing us that truly, you are the King of all kings. You have the crown, Lord. Maraming mga nagkiklaim na sila ang dapat na purihin, sambahin. Pero Lord, pinakita niyo po ngayon sa aming pag-aaral na ito, kayo lamang po ang karapat-dapat. At kayo lamang ang makapagliligtas sa amin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa anumang mga sakuna, anumang mga problema ang aming pinagdadaanan. Tulungan niyo po kami, Panginoong, ipasakop ang aming mga buhay sa inyo sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at sa inyong pagpapatawad sa amin. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating pag-aaral na ito at nawa po'y nakinabang kayo at nawa po'y na-bless kayo. Maraming salamat din po sa patuloy na pag-share ng program na ito at marami pa po nawang ma-bless. At maraming salamat din po sa inyong patuloy na pag-support upang sa ganun ang gawain natin online and face-to-face ay patuloy pa pong mangyari. Purihin ang ating Panginoong Diyos at patuloy ko po kayong inanayan sa mga exciting na mga pag-aaral na mangyayari pa sa mga susunod nating mga pagkikita at pag-aaral. Magkita-kita po tayong muli. May God bless you.